beloved Boss Mike Cervera. Duterte at Vice President Sara Duterte sinisisi ng isang mambabatas kung bakit bayolente ang mga kabataan. Nako. Abante sa balita, si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Ayan na mga kababayan, si Ai Chang nandyan na. So ngayon mga kababayan ko, sinisisi ng isang mambabatas ito hong nangyayari na pagiging bayolente ng mga kabataan. Kanino po? Dito po sa mag-aamang Duterte. Mula kay Rodrigo Duterte, kay Pulong Duterte, Sara Duterte, at maging kay Baste Duterte, mga kababayan. Sa pamilyang Duterte. Wag na natin isama si Kitty. Masaya na yun sa buhay. Di ba? Mga kababayan. Sige, bakit? Nako, grabe ito. Bakit kaya? Bakit kaya sinisisi? Pasok. Isaiah. Wedge kabilang raw sa mga dapat masisi kung bakit naging bayolente ang mga kabataan ngayon ay ang mga Duterte. Nako. Ay niya mismo kay Kabataan Representative Rene Co. Isa raw dyan ay ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Dahil Mga kababayan, agree ba kayo? Sa totoo lang, ako po matagal ko nang sinasabi, Adel Barongan, di ba? Matagal ko nang sinasabi ito, Lunita, baka akala mo. Duterte Trial of the Century on records. 'Di ba? Muyet Poller, 'di ba? Marisha. Matagal ko na sinasabi 'yan eh. Na mula nang naupo yung putang inang si Duterte, ang mga kabataan akala nila'y normal yung pagiging palamura. Akala nila cool yung pong ginawa ni Duterte na nagyayabang na nung 16 pa lang daw siya, nakapatay na. Nakuha niyo mga kababayan ko? Grabe, di ba? Alde Barungan, thank you naman. Itong itong ating donors, mga kababayan, taga New Zealand. Di ba, mga kababayan ko? Abon ako. Rapi Carlos. Yan po ang katotohanan eh. Bakit ho? Biruin nyo, saan kayo nakakita? Presidente ka, nagyayabang ka. 16 ka pa lang, nakapatay ka na. Na parang gusto mo ganun ang manggawin ng mga bata. Syempre, akala nila cool yun. Tapos maraming bobo at tanga na napapaniwala si Duterte. Para bang gusto nilang gawing idol si Duterte sa pagpatay. Kita nyo? Sobra mga kababayan. Ang masamang impluensya na nangyari po sa mga kabataan natin. Kaya alam nyo, nung gano'n ang nakikita ko kay Duterte, nako, talagang nakatutok ako sa mga anak ko. Todo paliwanag ako na ganito, yang si Duterte, ganyan si Duterte. Hindi dapat na yaan ay gayahin at hindi dapat yan hangaan. Daddy, bakit presidente natin kasi binoto yan, hinalal ng mga bobo at tanga. Ganon, mga kababayan ako. Kailangan kasi yun eh. Hindi po kailangan nating maging masaya kapag nakikita natin na yung mga anak ninyo, ginagaya yung kung paano umakto si Duterte, kung paano magmura, kung paano magbigay ng kanyang opinion, mga kababayan ko. Kaya maraming salamat kasi yung mga anak ko lumaki, nagkaisip, at ngayon mga kababayan, kita ko, mga kababayan nakapagtapos na ng mga pag-aaral. Di ba mga kababayan ko? Yan. Di ba? Mga walang iya start. Mga walang iya itong mga ito, itong malapad na mukhang to, tsaka yung tatay niya at mga kapatid niya. Ito na. naging normal raw sa kanyang panahon ang pagpatay. Kita Balita daw nyo? kay Tatay Digong, hindi rin daw magandang ehemplo sa kabataan si Vice President Sara Duterte. Ito sa naging pahayag ng papakitan niya ang buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez. Yun, kita nyo mga kababayan, tulad nito si Sara Duterte, na talagang hirap na hirap ipagtanggol ng mga bobot tanga ito, ng mga vlogger nila na katulad ni Banat Bay. Di ba? Ay, hirap na hirap talaga yan.
na ipagtanggol, kita nyo naman mga kababayan, sa pahayagan, sa media, social media, mga kababayan, laganap at kumalat yung pagbabanta ni Sara Duterte dito nga po kay Pangulong Bongbong, First Lady Lisa Marcos, at ito pong si Ninong Martin Romualdez, Arnold Lopez. Di ba? Lita, Apuerto. Paring Joby, Elizabeth Aldal, di ba? Maki Kwan. Nako, mga kababayan ko. Ewan ko. Bakit eto ang naging bigay ng lumikha eh. Alam nyo, sa totoo lang, grabe ang ginawa nitong epekto ng pamilyang to sa Pilipinas. Lover's Moon. Walang ginawang mabuti ito eh. Sa totoo lang kung inyo talagang pagkakaisiping maigi, hindi ko naman sila pinaiiyak. Kung iisipin nyong maigi talaga, matatanong nyo yung sarili nyo eh. Ano bang nagawang mabuti ng pamilyang Duterte sa bansang ito? Bukod ho sa ilugmok tayo sa napakalaking obligasyon na utang na wala naman pong nagawa. Kung hindi puro lang yabang, kundi puro lang ngaw-ngaw salita, mga kababayan ko eto ang nangyari. Pati ho yung mga kabataan natin na impluwensyahan ng malaki. Kulay pula muna, Laila Collins. Nandiyan si Laila. Pero ayon rin kay Representative Ko, pati raw sa administrasyon ng PBBM, buhay pa rin ang tinatawag na culture of impunity. Kita nyo yung kultura, mga kababayan? Naging kultura ang pagiging walang ya, na para sa mga bata ay cool na cool, yung ganon. Kita nyo. Kaya ganyan ang nangyayari ngayon. Tulad niyan, buti na agapan ngayon ni John Vic Remulla. Ito ni-report ni Bam Aquino na meron na naman daw part 2. Sana na ganyan, mamamaril uli, mananaksak uli, na mga kabataan sa isang eskwelahan po dyan, sa malapit din sa pinangyarihan, na para bang ina-idol na nila, para bang okay pala. Kung gustong sumikat ng mga kabataan, kailangan mamaril. Nako, mga kababayan, grabe. Kultura ng kawalan ng pananagutan. Yan, kultura ng kawalan ng pananagutan. Bakit? Ito kasi si Sara Duterte, kahit na nagbanta ng pumatay, kahit nagnakaw na ng sandamakmak, kahit na po nagpapakita na ng kawalang respeto sa taong bayan at sa pinuno o leader ng bansa, para bang ang nangyayari, pinagtatanggol pa ng mga putang ina ng mga asu-asuhan nila. Kaya salot talaga itong mga Duterte. Salot ang mga Duterte at mga asu-asuhan nito. Ang mga totoong salot talaga sa bayan. Yan, sila. Jack Miyop, hindi po. Si Boss Mike, bumebengbang. Di ba? Ping Laksamana, Chodora Alonso, Barangay, watching from Baguio City. Naimbag nga bigat amalem, aldaw kay Nyayo, amin. Di ba, Arnold Lopez, di ba? Si Laila Collins, dilawang ka ba? Dilawan na si Laila Collins, mga kababayan. Wait lang, bibigyan natin ng matampuhin pa naman yan. Wait lang, eto na, wait lang, eto na. Ito talaga si Laila Collins kasi. Ewan ko ba dyan? Dali. Yan, yan. Okay na. Dilaw. Wala, daig ka pa nun, pulahan, Joel Chua naman, direct ng pangalan na sinisiksik, subalit ang dahilan raw ng pagiging violent na kabataan ay ang pag-normalize ng pagmumura
pambabastos at pambabanta na nakikita sa mga nakakatanda. Yan, mga kababayan, sa totoo lang. Pero alam nyo, ngayon, di ba, Laila? Bakit, Laila, ayun, okay na. Di ba? Tignan nyo mga kababayan ko, ang sinisisi pa ngayon ay si Pangulong Bongbong ng mga ng mga hinampil katulad nitong putang inang nasa litrato. Yan. Yung nasa litrato, ang sinisisi niya, si Pangulong Bongbong Marcos daw ang may kasalanan dahil ganyan daw ang nangyayari. Kundi ba naman tanga talaga ito, di ba? Di ba Commander Churba, Arlana Mindras, Esperanza Mendoza, BMB Joby, di ba? Ginugulo nila lugar ni Ninong Martinico. Kaya nga, di ba? Ewan ko, mga kababayan ko, basta ito. Tignan natin yung banat ni Utoy. Alam nyo, paborito ko yung mga bata ngayon Marcita Austria, Jose Lisa Moises, Shout out again. Shout out sa mga ka-Elyocano, Ibig sabihin ng LU, yan ho yung La Union, no? Di ba? Di ba? La Union. Diyan sa San Juan, the surfing capital of the North, my hometown. Diyan po, sa LU, mga kababayan. Ako, maganda diyan sa lugar na yan, LU. Ngayon, puntan natin ang banat ni Utoy. Utoy, banatan mo nga itong putang inan to, Talaga mga DDS, mga kaibigan, na pilit hinahanapan ng anggulo para isisi sa Marcos administration. Ito po ang nangyaring shooting incident sa Leyte. Nandyan din po si BP Sara na sinasabi niya, wala kasi naging intelligence. Nasoplak tuloy siya ni Claire Castro nang sinabi niya, mga estudyante yan, intelligence. Ito po mga kaibigan, 2017, ano po sabi ni Mr. Duterte? I was a killer at age 16. Kita Sino nyo? nag-impluensya? Sa mga Sino nag-impluensya ngayon? Buti pa tong mga Utoy, Di ba Jerilyn Asuncion, Laila Collins, Tony Ninobla. Buti pa, itong mga Utoy natin, abay maliliwanag na isip, Commander Churba. Lucky girl, Di ba? Barangay Kasilagan, San Juan, La Union, province ko, kung nanani sa anelasyon. JC. Di ba? Kilala mo to, syempre. Bata natin. Sige, tuloy. kabataan ngayon. Di ba? Lalo na yung mga DDS, panoorin niyo to. Kulong? Peso? At the age of 16, may pinatay na ako. Kita nyo, mga kababayan ko? Mona Luis. Ayan! Putang ina nito si Duterte at pamilya nito, ang yayabang. Lalo na yung matandang yan. Sa edad daw niya na 16, ay pumatay na daw si Duterte. Tapos, sasabihin ng mga kampo ng mga DDS, ang nang-impluensya raw para pumatay itong mga kabataan ay si Pangulong Bongbong Marcos na walang kaalam-alam dyan. Hindi nga makabasag pinggan. Ayan, maliwanag tingnan nyo, Teresita Tan, ang katarantaduhan ng mga Duterte. Mga walang ya ito Kung walang ya, mga kababayan ng mga Duterte, mga taga-suporta, walang ya din. Di ba? Katulad nila Banat Bay, tignan nyo. Ang tawag sa mga, sa mga Pilipino alam nyo yun? Patay gutom. Di ba? Pinagmalaki pa yung pagpatay sige, tuloy Utoy, banatan mo. Sabi niya, wala kasi naging intelligence. Nasoplak tuloy siya ni Claire Castro nang sinabi niya, mga estudyante yan, intelligence. Ito po mga kaibigan, Yan. 2017, ano po sabi ni Mr. Duterte? I was a killer at age 16. Sino hong nag-impluensya sa mga kabataan ngayon? Di ba? Lalo na yung mga DDS, panoorin niyo to. Kulong? Peso? At the age of 16, may pinatay na ako.
Tao talaga. Rumble. Saksak. Ah. Kita nyo mga kababayan, no? Tingnan nyo, yan, no? Yung mga ganyan, no? Ang lalakas ng loob mambaliktad, sinasabi nila, si Bongbong Marcos ang may kasalanan kung bakit nagganyan ang kabataan. Tapos makakakita tayo ng mga ganitong post. Makakakita tayo, Catherine Galpo, Edelberto Sandoval, Melanie Valencia, ng mga ganyang mga sinasabi ni Duterte. 16 pa lang daw siya, mamamatay tao na. Killer, ang putang ina. Kaya wag na kayong magtaka kung pinagpapatay lahat itong 30,000 na mga Pilipino na wala pong panglaban sa kanila, kung hindi ang gagawin ipagpasa Diyos na lang. Buti na lang meron po tayong bayani para sa kanila na tumulong na katulad ho ni Antonio Sani Trillanes. Di ba, mga kababayan? Kung walang Antonio Sani Trillanes, edi walang tumulong sa kanila para may pakulong itong mga pumatay sa mga mahal nila sa buhay, di ba? Ano mga DDS? Happy? Happy? Yan yung pinatronage ninyo. Oo, yan yung inyong iniidolo. Etong si Duterte, ang inyong sinasamba mga putang ina nyo. Kakapal ng mga putang... Kung hindi nagbebenta ng pepe, kung hindi mahilig sa pepe, mamamatay tao ang idol nyo. Di ba no, mga kababayan? Ganyan ang mga DDS. Biruin ninyo, Laila Collins, ang idol, Commander Chorba, ang idol ng mga DDS, mamamatay tao, nagbebenta ng pepe, mahilig sa pepe, sari-saring pepe ang nilalamutak ni Kibuloy. Grabe, di ba, mga kababayan ko? Saan kayo? Matitino pa ba talaga ang utak ng mga DDS na natitirang mga ito? Di ba? Si Pulong, mahilig kumain ng pepe. Si Sara, kahit pepe, kahit hotdog, kakainin. Si Baste, pang hotdog lang yun. Di ba, no? Grabe, matindi mga kababayan tong mga pamilyang Duterte, hayop. Di ba? Yan. Yan ang idol, yan ang pinapatronize, ng mga DDS, si Digonggong. Banata mo, Utoy, isa pa. Ano mga DDS? Happy? Happy? Yan yung pinatronage ninyo. Yan yung ginawa ninyong poon. Ano feeling ngayon na yung mga kabataan na namulat sa pagno-normalize ng ganyang salitaan? Yan. Na ang pagiging ganyan ay cool. Na ang pagiging ganyan ay astig. Yan. Di ba? Tapos ganyan na. Di ba? Nauwi ang mga kabataan natin, lalo na dyan sa parte na yan na talagang dominated ng mga DDS. Correct. Ano masasabi nyo ngayon? Ano? Sisi pa sa gobyerno. Sisi pa kayo kay Pangulong Bongbong, mga putang ina nyo? Lahat na lang ng mangyayari kasalanan ni Manong Bongbong? Kahit mga Duterte ang mga nagpauso? Di ba mga kababayan? Kaya kayo banat bay, putang ina nyo? Pag ako nainis, sasampaling kita ng burat ko. Grabe, no, mga kababayan, ano? Diba? Diba? Ngayon, ano pang sisi ang gagawin ninyo?
Utang ina nyo. Wala na kayong ginawa. Oh. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!